back to our channel. So yung pag-uusapan natin is yung cost of living sa Philippines. Medyo overdue na ito pero naisip namin yung mga interested na umuwi or i-try muna yung buhay doon sa Pilipinas or yung matagal na dito tapos unfortunately kailangan pa uwiin. So mag-share kami ng experience namin doon sa Philippines. Yung first topic is cost of living. So tungkol sa mga bayarin, maraming syempre yung i-breakdown namin ngayon yung mga basic needs kumbaga sa pamumuhay sa Pilipinas. Pero syempre pabago-bago to depende sa kung saan parte ng Pilipinas kayo nakatira. In our case, nakatira kami doon sa probinsya. Kaya hindi namin alam kung lesser ba compared sa city living. Pero may kutob ako na mas mababa kahit paano doon sa probinsya. Yes. So let's start with mortgage or rental. Sa case kasi namin, bumili kami ng house back in 2017 dahil gusto lang talaga namin na pag-retire namin meron na kaming place na kaming binabayaran. Pero kung magre-rent kayo, around 5,000 to 10,000 pesos. Depende rin dahil kasi iba naman medyo mas mahal din dahil kasi malapit naman sa mga commercial area. So sa ngayon, let's start breaking things down. So let's start off with electricity. Magkano yung cost ng electricity? So nasa 3,000 yung cost ng electricity. Mind you, wala kaming aircon. Kung mag-aircon kayo, mas mataas, mas doble siguro. May mga nakikita ko nasa 20,000 pesos a month kung may aircon. Yes. So nasa tabi kasi kami ng dagat, buti na lang kahit papano presko doon. May time na sobrang init pero electric fan yung gamit namin. So nasa 3,000 pesos a month kami. Pagdating naman sa internet, dahil syempre hindi naman natin hindi pwedeng walang internet. Yung cost ng internet doon is 1.5 monthly. Yung sunod naman, yung pinaka-importante is yung grocery. Tapos yung mga pagkain, syempre. So nasa 5,000 pesos kami a week. Ito nga pala is a family of 3 with 2 helpers. So 5,000 a month. Medyo mura kung magugulat kayo kasi nasa tabing dagat kami and mostly yung diet namin is mga mga seafood. mga seafood. So yung mga naglalako, mura lang naman sila. Yun yung mga binibili namin. Tapos mga gulay, presko din. So ano na lang, yun na lang. Yun yung maganda doon, dahil nga nasa probinsya, halos lahat ng mga related sa pagkain, accessible naman. Every Monday may saod na nangyayari doon sa area namin, kaya sakto-sakto na lang kami nabibili ng mga gulay, mga karne. Oo, minsan lang din kami magkarne. Yeah, yung karne naman madalas yung baboy lang ang binibili dahil kasi may mga manok naman kami na pwedeng katayin doon. Oo. So yung sunod natin is yung helpers. So hindi naman kami magpapa-ipokrito ha. Meron talaga kaming helpers doon. Kailangan talaga ng helpers. Lalo na kung malaki yung space mo and hindi ka pa masyadong komportable sa paligid mo. So in our case, meron kaming dalawa, mag-asawa sila. 10,000 pesos naman. So yung isa all around, yung panday, pag-alaga ng katulong ni Alex, pag-alaga ng mga hayop, tapos pag-maintain sa paligid. Tapos yung isa naman sa bahay, siya yung tagalinis, tagaluto, tagalaba. So nasa 10,000 ang aming monthly. And then minsan pag nag-extra, syempre may mga extra effort sila, nagbibigay pa din kami. Yes. So kung maaari naman, we try to tumulong as much as possible sa kanila dahil kasi in return naman nakikita namin na maganda yung serbisyo na binibigay nila sa amin. And mapagkakatiwalaan sila. Yes, yun so, yung isa sa mga biggest
na importante talaga mapagtiwalaan. Lalo na sanay kami na yung gamit nilalagay lang namin kung saan yung pera, minsan na sa bulsa bago labhan. So sobrang honest talaga sila, na prove na nila yon almost or more than 2 years na sila sa amin. Yung pag kailangan ng gas, dahil kasi madalas syempre na nagdadrive kami lalo na pag pupunta sa city at nagtutour sa Masbate, yun yung ginagamit namin, nagkokotse kami. So in terms of fuel cost, mga ano ba yun? 5,000. In terms of fuel cost naman, inaabot tayo dyan sa mga about 5,000 every week. Ay. every month pala. Grabe. Yeah, 5,000 every month in terms of fuel para sa kotse. Na mga nasa 30 minutes away kami sa city. So once a week, tinatry namin pumunta doon para mag-grocery or bumisita sa family or friends. Pero most of the time talaga nasa bahay lang kami, tapos pupunta sa beach house, ganyan. Yun lang talaga yung nakasanayan namin doon. O ano pa ba yung mga kailangan natin doon para mamuhay sa buhay probinsya? Tubig. Tubig. So, yung tubig naman, kung matataloy kayo na gumamit sa Nawasa, umaabot na mga 2,000 pesos yun kada buwan. In our case naman, meron na kaming well doon sa bahay, which is sabihin na lang natin na medyo swerte kami dahil kasi madalas na uubusan ng tubig yung paligid. Yung well na yun parang hindi na uubusan talaga, talagang bigay ng source ng tubig. So yung tubig na yun, yung gamit namin panligo, panglaba, pangluto. Pero yung pag-inom ng tubig, hindi. Iba talaga yun. Kasama yun sa grocery namin na budget na nasa 5,000 a week. Speaking of ano nga pala tubig na iniinom, hindi pwede siyempre inumin yung mga tubig diretso sa well dahil kasi may mga bacteria. So bumibili kami ng mga purified water. Yes, yun ta importante. Yung cost naman nun is magkano ba? 100? Oo, 15 kada jug. Diba? 20 pesos. Tapos ako, meron akong binibili 180 per 3 or 5 gallon ata yun, na talagang hindi siya purified kundi mineral water, kasi sobrang sensitive talaga yung tiyan ko pag nandun sa Pilipinas. So meron din tayong miscellaneous, let's say yung kung kailangan namin ng damit or siray, kasi kami okay naman kami sa mga ukay. Pero kung siray, halimbawa uniform niya, mga ganyan, tapos namamasyal din kami sa mga beach resort, ganon. So may nilaan kaming 5,000 a month para makapag-enjoy naman. So yung susunod naman is life insurance. Kumuha kami ng life insurance para syempre kahit papano medyo kampante sa mga pamumuhay namin. In our case, dahil nga galing kami dito sa Canada, dito kami kumuha ng sa Canadian life insurance. Pero converted to pesos yun, umaabot ng 5,880 monthly. Which is advisable naman para lang syempre, yun nga, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa pamumuhay natin, di ba? Oo, ito talaga yung hindi namin inalis kahit bumalik kami noon sa Pilipinas, dahil yun nga, kampante lang na if anything to happen isa sa amin, meron talagang may iwan, kumbaga. Yes. And lalo na may anak na din kami. Importante talaga yun. So wag nyong i-skip. Yung sa health insurance, hindi kami kumuha nun, pero may mga options doon. I think as okay na may kausapin na lang kayo. Halimbawa yung Sun Life, meron naman sa Philippines. Mag-inquire talaga, importante talaga kung mag-i-stay kayo doon ng longer. Yun, strongly advisable na kahit saan kayo mag-travel, consider na magkaroon kayo ng life insurance para lang covered kayo in any unforeseen circumstances. Yes, kasi nag-stay kami doon 3 years. So, na-hospital nga ako, na mahal talaga
yun talaga yung importante, yung health insurance. Kung mga nagbabalak na umuwi, please kuha kayo dahil hindi nyo alam kung ano yung capabilities ng body nyo pag or ng health nyo, 'di ba, pag umuwi kayo doon. So yun lang, I think. Ito, nasa province kami ha, probinsya kami, hindi kami nasa city. Tapos wala kaming aircon, wala kaming mga freezer, ganyan. As much as possible, trinay namin mamuhay ng simple, pero yun nga, nasa 50 to 60,000 a month pa rin kami. Sa inflation pa lang din, doon na lang din. So kung pupunta kayo probinsya, ganito yung magiging ano nyo. Baka nga pala may mga naka-experience na ng pamumuhay sa Pilipinas. Mag-share lang kayo dyan sa comment down below para lang at least magka-idea tayo kung ano yung mga naranasan nyo versus naranasan namin doon. Baka meron din tips kayo. Yes, comment down below, and sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, baka pwede na kayo mag-subscribe para at least updated kayo sa mga pamumuhay namin dito sa Canada, and while we share our experience in the Philippines. Yes. So I guess until next time, Bye. bye.